여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. So, for today's video, merong bali-balita na magkakaroon ulit ng registration this August. Okay? So, by the way, marami pa yung mga passer or kakatapos lang din nung mga exam, di ba? Nung March, yung regular exam, and then nag-exam din yung mga X-score. So, balita, magkakaroon ulit ng registration ngayong August, pero hindi po natin alam kung anong klaseng registration or exam. Diba tapos na yung regular and then X-score. Usually kasi, minsan, shipbuilding or domestic helper. Okay? Kung di ako nagkakamali, baka sa domestic helper or shipbuilding, hindi natin alam kung anong klaseng registration. So, by Monday, tomorrow, update ko kayo kung anong registration yun. Okay? Pero, syempre, kahit anong klaseng registration man, kung pwede kayo mag-register kayo. Syempre, pinaka-importante dyan is yung nagre-review kayo. Okay? Kasi hindi lang naman tayo magre-register, hindi lang naman tayo mag-e-exam. Kailangan nating pumasa sa exam. Okay? Kailangan natin makapasok sa registration, kailangan yung makapasa sa exam. And then sa registration, merong mga nire-ready dyan, yung mga scan passport and picture. So may mga file size yan na kailangan yung sundin para makaregister kayo. So yun yung nagiging problem ng mga nagre-register, especially pag wala silang learning center, di nila alam ang gagawin, yung tamang pagre-resize. Okay, or basta may mga tricks din sa upload nung mga files kasi doon talaga nagkakamali, doon talaga nagkakatalo. Kasi yung registration para lang naman para lang naggawa ng Facebook account and then in-uploadan mo lang siya ng profile picture tsaka yung background something yung nasa likod. Hindi ko alam. Ganun lang siya. So basta tama yung mga information mo na nilagay doon sa registration, makakapasok ka. At hindi mo naman talaga kailangan kasi yung registration pa-on-hand kasi may quota sila. So, kailangan talaga gawin mo yung best mo. Gawin mo yung part mo kasi kung magpaparegister ka sa isang tao lang tapos 1,000 kayo. So, malabo talaga mai-register kayo nun. Kasi last time, dalawa lang nire-register ko, di pa nakapasok yung isa. Kasi, yung registration last time sa regular, it took 10 minutes lang yata or 5 minutes lang yata, tapos na. So, kailangan aralin nyo yung registration. Kailangan i-ready nyo yung mga kakailanganin. Kasi, baka sa sobrang excited nyo, di kayo nakapag-ready. Tapos, andyan na yung link, andyan na registration. Pabilisan pala. May discourage na naman kayo. Okay? So, yung process, pinaghahandaan siya. Kailangan talaga naka-ready lahat ng mga kailangan nyo. Sa registration, okay? Yung mga picture and then passport picture. Yan, kailangan talaga yan. Tapos, malalaman pa natin yan sa final announcement ni DMW na manggagaling naman sa HRD. So si HRD, bababa niya yung information kung anong registration yon. And then doon natin malalaman kung anong klaseng registration po yun. Okay? So sa ngayon, ang pinaka-the best gawin is maghintay at mag-review syempre kasi kailangan yung pumasa. So again, this August, meron daw registration. So daw pa lang yon, hintayin natin. Hindi ko sinasabing meron na talaga. Pero based dun sa source ko na legit naman siya, meron daw. Hindi ko lang din alam kung anong klaseng registration. So, sa Monday or bukas, malalaman ko yun. Okay, so mag-ready kayo, mag-aral kayo. 2.5 lang dito sa K-Learn. Sayang naman. Once again, maraming salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pwede nyo kaming i-follow, i-share yung post namin. Hanapin nyo kami sa Blue App, K-Learn, Korean Language Training. Kami po yung nag-offer ng pinaka-affordable na Korean Language Training at Assistance since 2016. Magna 9 years na kami this August. So good luck sa lahat kung ano mang klaseng registration nyo. Paki-follow po kami and good luck.